Values Education 9, Term 1, Learning Competency 4B, napatutunayan na ang paggawa na may gabay ng pananampalataya o paniniwala ay moral na tungkulin bilang pakikibahagi upang makamit ang kaganapan ng kanyang pagkatao. Magandang araw mga mag-aaral. Welcome sa Part 2 o ikalawang bahagi ng ating talakayan. Kung sa nakaraang video ay nakita natin ang mga turo ng Islam at Kristyanismo, ngayong araw sasagutin natin ang tanong na bakit nga ba ang matapat na paggawa ay tinatawag na moral na tungkulin ng tao? Ano ang kinalaman ng iyong pananampalataya sa iyong pagkakakilanlan? Suriin muna natin ang konsepto ng pananampalataya. Ang paniniwala mo ay hindi lang isang simpleng tradisyon o basta relihiyon na nakasulat sa mga dokumento. Ito ay isang fundamental na bahagi ng iyong identity o pagkakakilanlan. Ito ang mismong core ng kung sino ka. Sa mundong ito na napakaraming gulo, stress at mabilis na pagbabago, ang pananampalataya mo ang nagbibigay sa iyo ng anchor, saysay at malinaw na layunin. Kung wala kang matibay na paninindigan, madali kang madadrag ng katamaran o ng maling sistema. Dahil malinaw sa iyo kung sino ka at ano ang halaga mo, nagkakaroon ka ng panloob na motibasyon. Ito ang nagtutulak sa iyo araw-araw na magsumikap at maging mas mabuting tao. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para din sa kapwa mo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang malalim na kataga. Ito yung tinatawag nating pananagutang moral o moral obligation sa English. Ito yung obligasyon mong piliin ng mabuti at matuwid sa lahat ng pagkakataon. Ang matapat na paggawa tulad ng hindi pangongopya sa test o paggawa ng sarili mong project ay hindi isang option na pwedeng piliin lang kung kailan gusto. Obligasyon mo ito bilang tao na may konsensya. Hindi ka nagiging matapat para lang purihin ka ng guro mo o para bigyan ka ng reward ng magulang mo. Ginagawa mo ang tapat na paggawa dahil alam mong ito ang matuwid at ito ang tama, may nakakakita man o wala. Ang pagsasanib ng paggawa at pananampalataya. Tingnan ninyo ang screen. Sa kaliwang bahagi, mayroon tayong larawan o mga larawan ng paggawa. Ito yung pang-araw-araw mong pagkilos, tulad ng pagre-review, pagpapasa ng requirements, pagsunod sa mga gawain sa paaralan, o maging paghahanap buhay. Sa kanang bahagi naman, makikita natin ang pananampalataya. Ito naman ang iyong mga prinsipyo, ang mga aral ng iyong relihiyon, at ang iyong malalim na paniniwala at pananalig sa Diyos. Ngayon, pansinin ninyo kung ano ang nasa gitna. Integridad at paglilingkod. Kapag ang ginagawa mo sa kaliwa ay ginagabayan ng pinaniniwalaan mo sa kanan, hindi ka magiging tamad o madaya. Doon lumalabas ang matapat na paggawa dahil alam mong ang kilos mo ay pagsisilbi sa kapwa at alay sa Diyos. Kaya kapag dumating ang pagsubok, pagod o tukso na mandaya, tingnan mo lang ang koneksyong ito. Ang pananampalataya mo ang nagbibigay ng lakas para panatilihing matapat at marangal ang iyong mga paggawa. Ngayon dumako naman tayo sa pagsusuri ng mga sitwasyon. Case analysis number 1. Leader si Astra sa isang major project. Ang pinakamatalik niyang kaibigan na si Cypher ay hindi nag-ambag o tumulong, pero nakiusap na isama ang pangalan dahil kailangan nitong pumasa. Kung ikaw si Astra, ano ang mas pipiliin mo? Ang protektahan ng pagkakaibigan ninyo sa pamamagitan ng pagsisinungaling o ang panindigan ang tapat na paggawa kahit magalit ang kaibigan mo? Case analysis number 2. Isang gabi bago ang term exam, may nag-send sa GC ninyo ng picture ng answer key ng test. Walang guro o magulang na nakakaalam. Gagamitin mo ba ang leaked answer key kung alam mong ito ang pinakamadaling paraan para makapasa? O magiging tapat ka sa Diyos at sa sarili at magtitiwala ka sa sarili mong review kahit mas mahirap ito? Bakit? Case analysis number 3. May ginawang freedom wall o anonymous page ang inyong batch sa Facebook. Maraming kaklase mo ang gumagamit nito para magpakalat ng chismis, manira ng kapwa, at magmura sa mga guro dahil alam nilang walang makakahuli sa kanila. Makikibahagi ka ba o mananahimik sa online bullying dahil lang walang nakakakilala sa iyo? O paninindigan mo ang iyong tapat na pagkakakilanlan bilang mag-aaral na may pananampalataya? Bakit?
Bilang pagtatapos ng ating aralin mga grade 9 students, tandaan natin ang direksyon ng ating paglago. Nagsisimula ang lahat sa iyong mapanagutang paggawa, ang pagpili sa tama sa bawat maliit na desisyon araw-araw. Ang tapat mong pag-aaral ay hindi lang para sa grado. Ito ay paglilingkod sa kapwa dahil nagtataguyod ka ng isang patas at marangal na komunidad. At sa huli, mararating mo ang kaganapan ng pagkatao. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa perpektong score na nakuha sa pandaraya, kundi sa kapanatagan na hinarap mo ang hamon ng buhay kasama ang Diyos at ang iyong malinis na konsensya. At hanggang dito lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!